Okay. So tayong lahat ay magsitayo at balik-aral. Okay, 2 Peter chapter 3. Doon pa rin tayo sa ating pag-aaral sa malakihan o sa atin pong pinaka-main text tungkol sa paglago. Ano ang sabi ng verse number 18? Okay, yung mga bago, basahin natin. Ano? Yung mga luma, recite. Ready, go. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, the glory of now and forever. Amen. Okay, so ang pinag-uusapan natin ay yung paglago. Ulitin natin, ha? Mga nakakalimot. Ang paglago ay para sa may buhay. So may eternal life. Kung wala kang eternal life, di ka kabilang dito. Pwede kang magmukhang lumalago. Pero ano tawag natin dyan? Plastic. Di ba? Yung plastic, hindi naman nalago Plastic ba itong mga nanditong mga halaman? Hindi, no? Kaya lumalago ang mga yan, ano? Sino ang plastic? Kahit kailan hindi nalago ang plastic. Amen? I hope walang plastic dito. Oh, by the way, kasama natin, nag-online ngayon ng mga taga-Osamis. Brother Amor, magandang gabi. At saka Sister Lieta, sa pamilya nila doon. Si Kim, andun din daw. Panalain po natin sila na nakausap ko sila kanina at naka-online nga sila para sa atin. Okay, so yun ang dapat natin tanan. Dapat may buhay. Amen? So paano nagkakaroon ng buhay? Na born again. Born again. Dahil ang na-born again, ibig sabihin ay nagkaroon ng eternal life. Okay. Pangalawa, ang paglago ay hindi lamang sa bago. Amen? Lalong-lalo na sa mga luma. Dahil ang luma usually nabubulok. Kailangan lumago. Dahil spiritual life meron tayo, eternal life yun. Amen? Kaya kung hindi ka na lumalago, how are you today? Tapos ang sagot mo ay, pareho lang. Naku, hindi ka na nalago. You have reached the plateau of your life. And if you are in your plateau, ibig sabihin, nandun ka na lang, pleho, yesterday, pleho lang. Para ka na lang Chinese. Ang bled, pareho lang. Wak na, alal, kasi pleho lang. Ang bled ay ginagamit pang labaha. Ang bled, kinakain. Ang bled, pinamamasahe. Pleho lang. Joke yun na spiritual. Di ba yung blade, ginagamit yan sa ganyan? No. Tapos ang, bread ay yung pagkain, di ba? Tapos yung blade, yung pinamamasahe mo, pera, di ba? Namamasahe ka. Bread din tawag nun, di ba? Bled. Oh. May bled ka, ple? Ple, may bled ka? Basahin natin. Bili tayo ng cook. Oh, bled yun. Ano? Okay. Yan. Kaya pag hindi ka nalago, ayawan ko na lang sa'yo. Nabubulok ka. Okay. At hindi lang din yung mga masaya ang lumalago, kundi kahit under pressure. Amen. At kahit nasa strange land, dapat nalago. Saan ka man ilagay. Di ba may awitin tayo na, bloom wherever you are, planted. Kung saan ka inilagay, dapat lumago ka doon.
Kahit ayaw mo pa yung lugar na yon, basta may buhay ka, mapapaganda mo yung buhay doon. Kaya yung mga ang hilig mamili ng lugar, doon ako, diyan ka nga inassign. Wala kang buhay kasi, malumago ka. Amen? Oh. Bakit ba kasi ako ipinanganak na pandak? Wala problema. Magsapatos ka ng mataas. Bloom where you are planted. You should grow. Amen? Okay. At ngayon ay pinag-aaralan natin ang patungkol sa ministry. Acts chapter number 6, at yan po ang nais nating bigyan ngayon ng pansin sa ating paglago. Ano nakalagay diyan sa Acts 6 verse number 4? But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. There is a ministry of the word. Tayo muna yung manalayan. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita muli sa aming kalagitnaan at nawa, matutunan po namin na kami lumago sa ministry. At ang ministering ito ay ang pag-ministry ng iyong apong salita. Maraming salamat sa pagkakataon. Tulungan mo nga po kami na magkaroon kami ng paglago sa bagay na ito sapagkat itong aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Amen. So, last okay, kung ano man yung last time, pinag-usapan natin ang ministry, di ba? At ang ministry ay it's a life of Christ. Yan ay buhay ng Panginoon. So yan ang ministry. So ibig sabihin, ang ministry talaga ay buhay. Hindi lamang yang isang araw. Yan ay habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang ministry. Amen. Hello? Nakakaintindihan ba tayo? Gising ba kayo o patatayuin ko pa kayo? Are you alive? Alert? Awake? Yan, ang ministry. It's a life of Christ. Buhay ng Panginoon yan. Kaya dapat makikita mo ang ministry ay buhay nga. Diyan ka dapat talaga naglalagi. Diyan ka nag-exert ng effort. Diyan ka nagbibigay ng iyong talent, ng kanyang treasure, ng iyong oras, ng buong buhay mo. Yung aktibidades mo ay dapat nakasentro sa ministry. If you are a child of God, and you should be growing in the ministry. Kaya in general term, pag sinabi nating ministry, it is really the church that Jesus built. Yung assembly, the body of Christ, okay, the bride of Christ. Diyan ka dapat talaga ay nalago. Diyan ka nabubuhay. Kaya ang nakakalungkot, ang mga nagsasabi na sila naman ay Kristiyano, pero pag tinanong mo, kailan ka huling nagsimba? Ay sabi niya, 3 years ago. Ay makita mo yan, kaawa-awa. Kaya huwag kang, alam mo, bilang Kristiyano, nakakaawa ka kung wala kang pagsimba. Wala kang oras, wala kang panahon sa gawain ng Diyos. So huwag kang maiinggit yun sa mga absent. At sa yung mga pala absent, huwag kang maiinggit doon. Nakakaawa lang sila because you see the ministry is life. Amen? And then the second thing that we talked about the ministry when we defined it is actually for the perfecting of the saints. So yan ay para sa mga anak ng Diyos, para sa atin. Kaya dapat nakikinig ka doon sa church. Hindi ka lang naglalaro dito. Hindi ka namamasyal, lalo na dito sa atin, magandang pasyalan.
Oh, come, 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 come to the church upon a hilltop. Oh, come to the church at Naturesville. Ano pa ang sabi niya? To my childhood as the beautiful place at Naturesville. Oh, how good. Oh, how? Oh, how good and sweet Sunday morning. Tapos yung pag-akyat mo, to trod on a hill and hindi na rugged eh. Kaya nga sabi ko, palitan nyo na kasi hindi na rugged road yun eh. Di ba? Yung paved na siya, yung ating kalsada. Oh, kaya masarap nang maglakad at mag-drive. Tapos pagdating mo pa dito, wow, parang paraiso. Ang daming mga saging. Oh. Di ba, Alex? Kinakamusta ka ni na Brother Amorosolo. Kumusta na po si Alex doon? Sabi nga, ngayon, nag-aaral na. Yan, kita mo yan at umaakyat na sa puno. Okay. Bilang mga anak na Diyos, magandang lugar. Oh. Yung iba pa nga ay pag gustong magkaroon ng katahimikan. Sino ba yung nagsabi sa akin dito? Ang ganda naman dito, pastor, sa inyong lugar. May pumunta dito, taga Maynila eh. Tapos ang tahimik naman dito. Oh. Lalo na ipinasyal ko yan doon sa kabilang lote. Oh. Tapos sasabihin mo, punta ka ng church, wala ka naman dito. Mag-uumpisa na, wala ka pa. Hindi ka nagsimba. No, namasyal ka lang. Kaya ikaw ay pupunta doon sa simbahan para mag-aral, para mapalakas ka, para mag-mature. So you see, paano nagmamature yan? Di dapat binibigyan ng pressure. Hindi magmamature ang isang tao kung panay na lang yan, tapik ka lang ng tapik sa kanyang balikat, dapat bigyan mo siya ng bubuhatin. Kaya tingnan mo si Philip, malakas na ngayon. Oh, 25 kilos na, kaya na niyang buhatin. Dati, hinihila mo pa lang yun, di ba? Lalo na pag may construction tayo dyan. Oh. Nagkakaroon ng maturity ang katawan. Lumalakas. Kaya yung mga mahihina ang katawan, punta kayo dito. May construction tayo. Yung mga hikain dito. At may naghahalaman tayo ngayon. Pinapabungkal ko yung mga malalaking palm trees at pinalilipat ko doon sa entrance. Pinabubuhat ko yan. Di ba, PJ? Kaya ang lakas na ng katawan, no? Tingnan mo, parang nag-gym. Oh, tingnan mo yung nagpapiano, nakaganyan na. Sa kabubuhat. Alam nyo, nagmamature ang katawan pag mayroong pressure, may load. That's right. Kaya ang gawain talaga yan, ministry is really a work in itself. Kaya diyan ka dapat magmamature. Kung di kayo nasa ministry pagkatapos ay naglalaro ka lang, pag napagalitan ka, pag sinabing mali yan, ay alis ka kaagad, tatakas ka na, ay di, walang mangyayari sa buhay mo. Mag-i-exam lang, matatakot ka. Oh. Pressure, kailangan yun. For the perfecting of the saints. Kaya pag may problema ka, praise the Lord. Ay di dapat magsabi ka, Amen. I have a problem to solve. Kagaya din yan sa mga problema sa math. Kung ayaw mong harapin yung problema mo sa math,
at hindi mo yan aaralin, di hindi ka nga lalago. Lagi mo na lang hinihintay yung sagot ng teacher mo. Ang answer po dyan, ano answer niyan? Cosine. Yun yung hinihintay mo. Hindi ka na nag-isip. Marami sa atin hindi nalago kasi ayaw na pressure. Natatandaan ko nga, mayroong gustong magtugtog dito. Pero nung sinasabi, kailangan mag-soul winning, kinakailangan mag-Bible study, kinakailangan magbigay para sa Panginoon. Pressure yun. Saan niya, bakit nyo kami pinipressure? Pero may pinipressure daw. Ay, siyempre para mag-mature ka. Wala ka sa laro. Ikaw ay nasa gawain ng Diyos. Nasa ministry because the ministry is for the perfecting of the saints. Ay, kung lagi ka na lang pag merong, iiyak, pagkatapos, tahan na, bebe. Ay, tahan na, bebe, tahan na, bebe na. Paano yan lalago yan? Pag medyo nadapa, bubuhatin ka kaagad. Ay, naku, si bebe. Hayaan mo tumayo! That's right. That's right. Yeah. Amen? Kasi work yan, work. Ministry yan para mag-perfect ka. Amen? Nag-iba kasi ang kaisipan natin doon sa ministry. Oh, tingnan nyo dito sa atin. Malinis ba yan kung walang naglinis? Isipin nyo nga, madali ba maglinis? Lalo na kung maputik, pagkatapos kung papasok yung kanilang mga sapatos na kadudumi. Ayaw pa, hindi pa marunong ano ba tawag niyan? Hindi marunong magpagpag. Oh, ang dami naman ganyan. Tingnan nyo, mamaya, paglabas ninyo, maraming mga dumi. Pero linis-linis yan dati. Kasi may naglinis. Madali ba maglinis? Yung CR, malinis na ba CR? Oh, di siyempre kinuskus pa yan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat naiintindihan natin yan. Amen? So, may kahirapan talaga. Wala problema doon dapat sa kahirapan. Dapat tinatanggap mo pag nasa ministry ka. Yung bang kumanta nung kinanta nyo kanina, madali. Akapela pa, pambihira yung apat na yun, no? Nakanganga tayo Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi nila o yung burn lang. Pero ibang klase, wag na nakinig ka ng ganun, di ba? Ilang araw kayo nag-practice nun, Randel? Ha? Biro mo'y 2 gabi, 12 hours. Sabi mo, 2 gabi. Di ba? Ang isang gabi ay 12 hours. Biro mo yan, kung 2 gabi, di 24 hours para. Sorry ha? Oo. Mahirap yun. Yung iba nakanganga na. Habang nagpa-practice pa sila. Oh. Pero kung hindi nag-practice yan ng maigi, nga ka ba kanina? Oh, tama? Amen? Oh. Kasi na-pressure. Okay yun, para magkaroon tayo ng, para umayos yung pagganta. Ay kung hindi mo talaga yan aayusin, di walang mangyayari. Kaya nga kahit nun sa academy natin, bakit ba stricto? Kailan maging stricto para maging matino? At kung hindi ka stricto, tingnan mo mga yan, anong klaseng pananamit yan? Anong klaseng mga buhok ang meron yan? Pag hindi yan chinecheck, tingnan mo yan, kung hindi yan estudyante dito at hindi yan sumusunod sa ayos ng buhok, tingnan mo yan pag umalis dito, iba na yung buhok. Iba na yung pananamit, nung nandito maayos ang pananamit niyan. Para paglabas, wala, kasi walang nagtuturo at walang nagpe-pressure. Kaya balik doon sa dating ugali.
Because the ministry is for perfecting of the saints. Tingnan mo pati yung mga laman ng isip. Kung wala yan sa ministry, anong mga nasa isip niyan? Yung lengguwahe, ano yung lengguwahe niya? Pero maraming salamat, may ministry because ministry is work and it is perfecting of the saint. Pero ngayong gabi, gusto maintindihan din natin that there is a ministry that we should grow in. At yan ay ang ministry of the Word. Ano ba yung ministry of the Word, Pastor? The ministry of the Word talks about the preaching of the Word. We have already the Word of God. Amen. Hindi tayo gumagawa ng Word. Hindi tayo nagsusulat ng salita ng Diyos. Nakatala na ang salita ng Diyos. So nababasa natin, and the word of the Lord increased. Hindi yun ibig sabihin na dumami yung libro sa Bible. It's still the same 66 books. So papaano siya lumago? By means of the preaching of the Word. Dapat lumalago ka doon sa ministry of the Word. So paano natin malalaman? You see, there is preaching in the Word of the Word of God. Ipinipreach ang salita ng Diyos, pinabubuklat niya ng pastor. Kaya nga doon sa simbahan, yun ang dapat diyang ka lumalago sa preaching of the Word of God. So hindi lang yung preacher ang lumalago sa pagpipreach. Ang kagaya ng mga kayo na mga gumagawa ng devotion, dapat lumalago kayo talaga diyan. Pag nagawa kayo at nagpe-preach kayo sa harapan ng tao, ng 2 or 3 or 4, dapat nalago ka dyan sa ministry of the Word. Yan ay pagpapakain ng salita ng Diyos. So ikaw ay dapat lumalago diyan. Bawat isa sa atin kaya pribilehyo ang isang mananampalataya na bigyan ng pagkakataon mangaral ng salita ng Diyos sa lahat o sa maraming mga tao. Dahil yan ay dapat ilagay mo sa puso at isipan mo na napakahalaga yung role na ginagampanan mo pag hinawakan mo ng salita ng Diyos at bibigyan ka ng panahon so that many people will listen to you as you preach the Word of God. Kaya ikaw ang una dapat na lumalago dyan. I thank God I have still that privilege. Nung ako'y maestro, kakala ko, dire-diretso na yon, yung hindi na talaga. Buti, ito lang yung ayaw gumalaw noon. Buti na lang ay hindi yung bibig. Ibig sabihin, binigyan pa ako ng pagkakataon, Panginoon, na sumigaw. At marinig yung sasabihin. And so it is a time that I should grow in the preaching of the Word. At saka kung ikaw ay lalaki, dapat talaga ay magpasalamat kapag binigyan ka ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos. And in fact, itong mga kababaihan, di ba, kaya kayo mayroong mga group devotion. And so when you are given a chance, then you must be growing. At lumalago ka dyan. Ministry yan eh. It's a ministry of the Word of God. So you feed people. Kaya dapat aaralin mo. Kaya kinakailangan ay hindi yung basta-basta ka na lang kung ano lang ang sasabihin mo, hindi yung gagawa ka ng outline pag nagsasalita ka na. Kasi meron ako narinig na ganun, pag nagsasalita na, doon na daw siya nagawa ng outline. Wow, pambihira, kahit kailan hindi ko nagawa yun. Ako kung kakalimitan, marahil ay kahit nga sabihin natin na
wala talaga yung, nawala yung outline ko, but I have already been memorizing it days before I'm going to give the Word of God. Nandun na yun, nakalagay yan, pero sinusulat ko pa rin. Kaya may naghahanap sa akin, Pastor, pahiram nga ng inyong outline. Nung nakita niya ang outline, guri-guri naman ito. Kaya tumigil nga yung ICTC. Kasi bigyan ko silang outline. Pasensya kayo pag mababago yan kasi mukhang may babaguhin ako. Oh. Bilang mga anak ng Diyos, dapat talaga lumalago ka. Amen? Sa preaching. So, paano ba nalago ang isang preacher? Siyempre, ikaw ang unang tinatamaan. Ang hirap yatang magsalita nang hindi ikaw ang unang natamaan. Dapat ako muna ang unang natamaan. Kailangan ko yun eh. That's why pag lumalago ka, yung ginagawa mong outline, hindi talaga ano ba tawag niyan? Yung pang sabon sa iba. Para feeling mo, ikaw yung the best. Ikaw yung mabait, ikaw yung magaling. Hindi. Nasabon ka na noon. Sinasabunan mo lang sila kasi nakita mo pareho lang kayo. Mga bata, that's right kayo. Hindi naman kayo nagde-devotion. Ayusin ninyo, ha? Magra-right ka kung ikaw ay binibigyan na pagkakataon. Ano? Oo. Sabagay, kapag ikay nagpipreach doon sa nagso-soul winning, di ba? No. Oo, nagba-Bible study ka na. Yan. Oh. Ay ayusin mo, lumago ka. Sa salita ng Diyos, ha? Hindi dahil sa sinasabi ng iba. Amen! Praise the Lord! Abay, isipin mo kung bakit sila nagpe-praise the Lord. Alam mo ang ibig sabihin yon? Kasi, Amen! Natamaan ako! At saka, marahil yung Amen! Kasi may natutulog, gigisingin ko lang ho. Sa ministry of the Word, sa preaching, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya pag ikaw Sunday school teacher, ay ganun din. Aba, dapat inaaral mo talaga yon. At make sure na yung aral na yon, ikaw mismo ay naplansya ng aral na yan. At nalago ka doon sa ituturo mo. Kaya nga ang kaibahan ng Bible teacher doon sa teacher sa labas, kahit ang buhay mo ay hindi ayon sa turo mo, okay lang yun, basta yun yung subject matter na ibigay mo sa kanila. But not with a Bible teacher. There's a Bible teacher. His life or her life should be what he teaches. Yan po yun. Dapat ay ministry of the Word. Kaya bago mo talaga yan gamitin, make sure ginamit mo sa sarili mo. Yan po ang paglago natin sa salita ng Diyos sa ministry. Kasi hindi yan parang science lang yan. Ang science pwede mong ituro sa kanila kahit hindi mo ginagawa. Ang logic, ganun din, pwede mong ituro. Ang history, pwede mong ituro. Ang TLE, pwede mong ituro. Ang MAPE, pwede mong ituro kahit hindi mo ginagawa at hindi yun yung buhay mo. Pero pag ang Biblia ang pinag-usapan o ang salita ng Diyos, yun yung buhay mo. Yun ang ministry of the Word. Kaya dapat ikay nahalago diyan. Bilang mga mananampalataya, and it is a privilege
to be given the opportunity to share and to preach and to teach the Word of God. But in order for you to grow in that ministry of the Word, make sure yun muna ay ginamit mo to measure up yourself. Amen? Ginamit mo muna yun para sa'yo. Kahit anong sabihin nila, na nagmamagaling ka, hindi, kasi nagamit ko na rin sa aking sarili yan. Otherwise, hindi ka talaga lalago. Nagpapasikat nga lang. Kaya yung mga pangangaral, pagpipreach, pagdi-devotion, hindi yan pasikatan. Hindi yan papugihan. Hindi yan paramihan ng views. Sino ang pinakamaraming views ninyo dito? No? Na-check nyo na ba, ICTC? Tinignan nyo ba kung sino pinakamaraming views? Uy, si brother ano na ang magde-devotion? Hindi yan paramihan yan. Amen? Ngayon, kung yan ang iyong ugali, edi baguhin mo, may pagkakataon pa. It is actually a help for people and you must have been helped first. Para makikita mo ikay nalago. Amen? Oh, yan. So ministry of the Word by the preaching. Now let's go to the people listening to preaching. Kanina, yung pinag-uusapan natin, dapat lumalago tayo sa ministry of the Word by preaching nang nagsasalita. Ngayon naman, ay yung mga nakikinig. Lumalago ka ba sa preaching? Paano mo masasabing lumalago ka na sa preaching? Eh di siyempre, pinagpipray mo yun. Yun ngayon yung pinakahihintay mo sa bawat pagtitipon ng simbahan, makikinig ng preaching. Mayroon na namang patatamaan sa akin ng Diyos. Hindi yung may patatama na naman si pastor sa akin. Hindi yun. Kundi, may papatama na naman ang Panginoon sa akin. Kaya nga patatamaan ka para matamaan ka. Di ba? Yung maging tama ka. Yung salitang pinatamaan ka, ibig sabihin para matama ka. Kasi mali ka, kaya ka natamaan. Yun naman talagang attitude dapat sa preaching, dapat tinatamaan ka eh. Kasi kung pumunta ka ng simbahan at hindi ka tinamaan ng salita ng Diyos, ay anong ginawa mo? Ay di para ka lang yung noong dating pananampalataya, pumunta doon sa simbahan, naghanap ng holy water, nagdaw-daw doon sa kabibe, pagkatapos nag-atanda, pumasok sa simbahan, pagkatapos ay lumuhod, pagkatapos ay nag-Ave Maria, pagkatapos lumabas na, saan ka nagpunta? Nagsimba. Pero pag tinanong mo, ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Wala. Pagpasok mong masama ang loob at masama ang buhay at masama ang isip, pagpasok mo, paglabas mo, ganun din. Di mo punta ka ng simbahan kagaya nito, nag-aksaya ng oras, ng pera, ng lahat. Pagkatapos lalabas ka na hindi man lang naitama yung malimong isip, naitama yung malimong puso, naitama ang iyong maling buhay, wala man lang kinausap sa iyo ang Panginoon. Ay di, masahol ka pa sa sinabi doon sa Ezekiel na nagsasabi pa ng amen pero wala naman siyang isusuko sa Panginoon. And every time you come to church, we come to church, may isusuko tayo sa Diyos at merong papansinin ng Panginoon sa atin by the preaching of the Word. Isa the Word of God, kailangan natin yan. So, kailangan mo lumago sa preaching.
So natatamaan ka, nagkakaroon ka ngayon ng desire to really, kaya nga nagmamarka tayo ng salita ng Diyos at naglalagay tayo doon ng mga dapat nating gawin. Because God impresses upon our hearts kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Bakit ba yung verse na yan ang tinakil? Bakit ba yan ang binasa natin? Bakit ba yan ang topic na yan? At bakit ba yan ang example na yan? Somewhere, somehow, doon sa salita ng Diyos, when it is being preached to you, then the Holy Spirit touches you and convicts you, ay dapat sensitibo ka sa conviction ng banal na Espiritu. Lumalago ka dapat talaga sa preaching. Remember that the preaching of the Word is the main ministry that the Lord and the forerunner came in. Anong unang-unang ministry ni John the Baptist? Preaching in the wilderness. Anong unang-una na ministry ng Panginoong Jesucristo nung siya nabaptize na? In Matthew chapter 4, after He was baptized, what did He do? He preached repentance. Amen. And in every day, He preached and then taught people daily, not only in the temple, but everywhere, anywhere, the Lord preaches to people. Amen. At ano yung pinipreach yan? It's always the Word of God. Amen. So yung dapat tayo na lumalago. Kaya nga hindi po pwedeng ikay nagsasawa sa preaching ng salita ng Diyos. Amen. Kung nagsasawa ka, hindi ka na lumalago. Kung wala ka ng joy doon sa preaching of the Word, wala ka ng interest doon sa preaching of the Word, there is something wrong. You're not growing. That's right. Yeah. Amen. Because growth, really, in the ministry of the Word means you love more preaching. Ikaw magsasabing, preach more! Preach more! Some more! Gusto pa namin! Yes. Amen. Amen. Yung kagaya ng mga taga-Thessalonica. Diba? Sa 1 Thessalonians chapter 2. Ano sabi? Tingnan nyo. 1 Thessalonians chapter number 2. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Ano sabi ng salita ng Diyos diyan? For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which you heard of us, you received it not as the word of man, but as it is in truth, what? The Word of God. You see, the Apostle Paul and the rest were preaching the Word of God. Men were preaching. Amen. And then these people in Thessalonica received it not as a word of men, but in fact, God was personally speaking with them. Marahil yung example na sinasabi ni Apostle Paul may be referring to another person, pero ang tanggap ng mga tao na nandun na nakikinig, ako yun! Ibang-iba saan sa mga tao sa kasalukuyan, sasabihin niya, ikaw yun! Ikaw yan! Ikaw yung sinasabi ni pastor. Dapat ang bawat isa sa atin would have that idea that that is for me. It is a reminder of my sin. It is a reminder of this thing na hindi ko ginagawa. So hindi na kinakailangan sila ay pangalanan. Ikaw to yan, Michael. Ikaw yan. Hindi na papangalanan. Ikaw ito. Tochi. Hindi na. Pero ito'y ginagamit. Isang example. David was being used as an example
but the person receiving it, ako yun! Ako si David na tinutukoy niyan! Kaya siya nalago sa preaching? Ay, hindi ka nalago kasi gusto mo, ikaw pa rin ang tutukuyin, ha? Hindi na kinakailangan na tukuyin ang pangalan mo kung meron ng mga examples. Hello? Dapat alam mo na ikaw yun. So when you come to church and listen to the preaching of the word, that's how to grow in the preaching. Ay, hindi ka nga kasi nalago doon kasi ang iniisip mo, sila yun, hindi ikaw. Paano pa ba ang paglago? Tingnan niyo ulit yan. Doon sa Acts chapter 17, verse 11. Ang mga taga-Berea, at ang sabi ng salita ng Diyos, these were more noble than those in Thessalonica. Biro mo yan? Ikinumpara ang Berea sa Thessalonica na pinersonal nila na yung sinasabi ni Apostle Paul ay salita ng Diyos to them. That was a noble cause. That was a noble thing to do. Pero ang sabi ng Diyos, there are people who are more noble than in Thessalonica. May mas higit pa doon, may mas maigi pa doon. Sino yun? Yung mga taga-Berea. Bakit? In that they received the word with all readiness of mind, at dinagdagan nila and searched the scriptures daily whether those things were so. So hinanap nila yun. O marahil nagsabi ng magandang salita, Pastor, pero saan ba yung verse na yun? Hinanap nila kung nasaan yun, naka-reflect sa salita ng Diyos. Yun ang pag-aaral. They were trying to get, yes, what they can get from the preaching of the word, from the examples of that modern day preaching. Pero tinignan nila, saan ba ito sa salita ng Diyos? They search daily. Ay, ito pala yun, nung verse na yan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ay dapat maintindihan natin yan. Ganyan ang paglago sa preaching of the word, sa ministry of the word. Ay marami sa atin pupunta dito pagkatapos makikinig nga, pagkatapos kalilimutan ng lahat. Ay di hindi ka nalago yan. Hindi ka lalago talaga. You know, it's a ministry of the word. It's a preaching of the word. Tingnan niyo pa, anong sabi ng 2 Timothy chapter 2? 2 Timothy chapter number 2. At alam kong alam na alam niyo yan. Anong sabi ng verse 15? Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Dapat talaga nag-aaral yun. At ang study, hindi lang yung magpupunta ka ng school. Ang ibig sabihin ng study din na yan is to be patient. Kaya habang hindi mo pa naiintindihan, keep listening about it. Kaya kapag nakikita mo na, may verse din yan eh, i-preach din yan ni pastor, preach din yan ni brother. Paano nga ba nila i-preach ito? Paano nila in-explain yan? You see, because a verse can be preached 1,000 times or 1,000,000 times. But a verse can never be exhausted.
Makinig ka maigi sa akin. Hindi dahil minsan mo na lang narinig yun, ay naintindihan mo na lahat. Spiritual yan. So, naulit man yan, maybe there is another way by which the Lord is leading you to see it. Ganyan ang paglago sa ministry of the Word. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, preach the Word in season and out of season. Alam mo yun kung bakit yan yung nature ng salita ng Diyos. We keep on preaching it. Yan ay kahit paulit-ulit pa yan. Diyos, darating ang panahon, ang sabi ni Apostle Paul, that they will have itching ears. So you keep on preaching it. Kung kinakailangan, ulitin-ulitin yan. Dahil wala tayong dapat babaguhin sa salita ng Diyos. Sa turo ng salita ng Diyos, hindi yan nagbabago. See, the ministry of the Word. Kahit pa nalaman mo na yun noon pa. See, that's the ministry of the Word. Amen? So there is a ministry of the Word. Kaya mapalad ka kung ikay kabilang doon sa mga ginagamit ng Diyos para maihayag yan. And in fact, tayo po ay lahat tayo ay kasama dyan when we minister the gospel to other people. Alam nyo, kahit paulit-ulit yung gospel na binimension ko sa iba, siguro sa dami na ng mga nakausap ko sa iba't ibang uri ng tao, Roman Road, napakayaman pa rin niya. Hindi ako nagsasawa. As I preach to them the Word of God, Roman Road na yung gamit ko, ha. Sa mataas na tao, sa mababang tao, sa mga nakapag-aral, sa hindi, babae, lalaki. Nandoon man sa iba't ibang mga lugar. Ano man ang antas nila sa buhay. I use the same Roman Road. But the Lord really blesses it and makes it more palatable to me and to the person listening. And in fact, I learn more and I grow more. Ay, dapat pala ganito ang sinabi ko nga noon. Para dyan. And nakikita mo na how the Lord works. Hello? Amen? Kaya dapat lumalago ka rin doon. Hindi yung dahil marunong ka lang na mag-recite ng mga Roman Road, ayos na. You must be growing in your Roman Road. You must be growing with your John Road or whatever road you take in the Bible for soul winning. So that's the ministry of the Word. Now, ang ating sinabi din na ating Bible that the ministry of the Word, the characteristics of the minister here is that they gave themselves for it. Ang ministry of the Word, dapat tandaan natin, kung nais nating lumago, ay ibinigay na natin ang ating sarili diyan. Amen. Look at the text. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. Ibinibigay nilang kanilang sarili para sa ministry na ito. Dapat nandoon ka. You know, as Jesus gave Himself to the church. Look, ano sabi ng Ephesians? Ephesians chapter 5 in verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. You see, that's a word. Talagang ang ministry ay yung buhay mo at yung sarili mo, ibibigay mo. Hindi yung pera mo lang. Hindi yung talent mo, yung sarili mo. What makes your sarili? Ano ba
Ano ang make-up ng sarili? Katawan. Amen. Kasama katawan. Kasama ang iyong nararamdaman. At kasama ang isip. Yun ang sarili. O nawawala ka sa sarili. Pag sinabi yung nawawala sa sarili, ano yun? Either wala sa isip, wala yung puso niya na nandoon yung katawan niya, o kaya wala lahat. Yung katawan niya nagliliwaliw. Marami nandoon sa simbahan, may nasa simbahan, pero ang isip nasa ibang lugar. Yung puso nasa ibang lugar din. Yung katawan nandyan. Marami naman nagsasabi, nandyan naman po yung isip ko, Pastor. Pakitingnan lang at baka maupuan ninyo mga isip ng mga nandyan. Yung mga absent. Pag sarili, pag sinabing gave ourselves, andyan yung katawan. Amen? Present yourselves a living sacrifice. Yes, sa ministry of the word, nandun ang katawan mo. Kaya inaayos mo rin yung katawan mo. At yan ang dahilan bakit tayo nagbibihis pag tayo pumunta na simbahan sa ministry. Dahil kasama ang katawan. Amen. Kaya tayo nagbibihis, kaya tayo nag-aayos, kaya nagtututbrush. Pag sinabi mo nasa ministry of the word, kahit na dapat talaga pati yung katawan mo kasama. Pati yung ngiti mo kasama. At kung kinakailangan yung salita ng Diyos, kailangan ng luha, kailangan lumuha. At kung kinakailangan maging masaya, dahil ang sabi nga ng Panginoon, yung puso mo, kasi masaya ang pinag-uusapan, di masaya din ang puso mo, hindi ka ampalaya. Amen? Oh. Kaya nandun din dapat sa ministry of the word. Ngayong iba ay wala. Wala na ngayong isip. Kaya kung tingnan mo, ano ang mga sinasabi? Ay paano nga wala sa isip? Hindi niya iniisip yung kanyang pagmi-minister ng salita ng Diyos. Dapat talaga ang isip mo ay nandun. Give yourself. You know, when you are involved in the ministry of the word, dapat that you should learn to give yourself. The mind, the body, and the affection. Tingnan niyo pa, sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter number 4, verse 15. Ano sabi? Meditate upon these things, give thyself wholly to them. So when you give yourself to them, yung ministry na yan, yung gift na yun, na sinasabi ni Apostle Paul that they received, dapat talaga, minimeditate mo yun. So yung ministry mo, sa soul winning, sa pag-Bible study, yung ministry mo as a Sunday school teacher, yung ministry mo na nagbibigay ng devotion day after day, yung ministry mong pagpipreach ng salita ng Diyos, do you meditate upon this? O wala lang? Kaya pati ikaw, nakalimot ka na doon sa una na mga sinabi. Dapat talaga yung meditate. You have to give yourself to it. So yung ministry of the word, kailangan niya ng buong isip at ang ating puso at ang ating katawan na nandyan. Amen? Kahit kapag sa pakikinig mo, dapat buong isip at puso. Kaya kapag medyo napapalayo yung isip mo, anong gagawin mo? Remind yourself. Pag naantok ka, tusukin mo sarili mo. Gisingin mo. Because you are in it. Nandyan ka sa katawan.
Lalo na kapag 2 hours na si pastor nagsasalita. Eh ngayon lang ulit tayo nagkita. Oh. Sigurado ka ha? More ka ng more ha? Mamamaya magmumore-more ka na ha? Bilang mga anak ng Diyos. Kaya sa totoo lang, ikaw ba'y lumalago talaga sa ministry of the word? Are you giving yourself to it? Kaya yung sinasabi natin, huwag kang paiistorbo sa iba. Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos. Nakakatuwa ngayon, pinuntahan ko nung linggo sa Pasig. Sabi niya sa akin, Pastor, ang haba niyo man nag-preach, pero hindi daw siya umalis. Kundi parang kulang, hindi just a passing time. Sabi ko, wow ha, baka naman ngayon lang yan. Pero yun ang sabi, ang magagawa mo. Eh kasi nga, nandun yung katawan at isip at puso. Amen. Parang nanonood ka lang ng telenovela. O kaya naglalaro ka ng Mobile Legend, di ba? Hindi mo alam, kalahating araw ka na. Hindi ka pa kumakain. Di ba yung mga games yun? Minsan, meron mga nag-games nga kami noon eh. Tinuruan ako nung yung marble ba yun? Marble ba yun? Yun, no? Yung, alam niyo ba yung larong yun? Sa cellphone din yun, marbles. Ang pambihira mga ito. Hindi yung Jolene. Yung yung kulay at saka yung diba yung mga yan, mga marbles yun. Oo. Na bawat session, 1 minute, napansin ko, sabi nila, Pastor, ito ang safe game. Safe game daw. Binigay sa akin, naki-safe game din ako. Maya-maya, pambira 1 oras na pala ako na nandun lang sa ginaganyan ko. Kasi kada tapos yan, yung game, every 1 minute pala, tiningnan ko, biro mo kada isa, so magta-try ka ulit. Try ka na naman. Tigi 1 minuto, naka 60 tries ka na, ibig sabihin, naka 1 oras ka na. Pero hindi ka nainip. Gusto mo pa rin. Oh, di ba yung Pacman? Pacman ba yun? Ano ba yun? Hindi, yung kumakain ng Hindi ko makatong. Ano ba laro nyo? Snake? Yung snake, di ba? Yung snake na ganyan, tapos lumalago na lumalago. Di mo yan. Kagaganyan mo. Tapos masisira na naman. Tapos babalik ka na naman. Tapos masisira na naman. Makikita mo, walang katapusan na kalokohan. Pero, walang katapusan na gigil ka at hindi ka naiinip. Pero pag preaching ng salita ng Diyos, naiinip na, sakit na, ang tagal na. Pastor, ang tagal na. Sakit eh. Oh. Aba, hindi nalago ito. Kasi hindi mo ibinibigay kasi yung buo mo, yung sarili mo dyan. Tignan mo kayo, mga sa choir, pag binigay mo yung buong buo, yung puso, hindi mo alam na alas 12 na pala, alas 10 na, nagpa-practice pa kayo, di ba? Masaya ka pa rin. Pero yung mga wala sa sarili, makinig ka, yung wala sa sarili, laging naghihinap sa oras. Si oras yan eh. Walang ginawa kundi si oras yun. Para siyang government worker.
Makikita niya, pagpasok niya, 8:00. Tapos magme-makeup pa. 9:00, magpe-prepare na siya na magmerienda. Oh, kasi 10:00 ang merienda. Pagkatapos, nung 11:00 na, nagpe-prepare na rin siyang mag-lunch. Oh. Bakit gustong-gustong matapos lahat yun? Hindi nalago. Give yourselves unto it. Amen? Amen. And then the third thing that we should understand in this verse is the word continually. Ano ba yun? Ibig sabihin, ang kanyang attitude para lumago ka, you should not think that you have already arrived. Right. Amen. Ano sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter number 3? Philippians chapter 3. Sa paglago sa ministry ng salita ng Diyos. Para lumago ka. Philippians chapter 3, verse number 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Hindi dahil na nabasa mo na yan, ayos na. No, pag nabasa mo na yan ngayon, okay lang, basahin mo ulit. You have not apprehended, hindi ka pa nakararating, ibig sabihin. You have not reached perfection. You need more and more reminder. Para lang mga awitin, di ba? Narinig mo na yung awitin, pero gusto mo pa rin yung awitin? Nakailang beses na yan na pinapakanta mo, gasgas na yan Ang salita mo'y ilawan, taglaw sa bawat landa. Sabi mo, Bira, gasgas na yan, pero mamaya, yun na naman. Pero di ba masaya? Tapos anong susunod na solo? Yan, di ba? Ay, tutay tonto ha? Bilang mga anak ng Diyos, dapat talaga yan, you ought to give ourselves continually to the ministry of the Word. Tell me the story of Jesus. Ano sabi pa? Right, and sabi ni Ma'am Clay, sabihin mo yan every day. Ano yan? Right in my heart, every word, tell me the story. Biro mo, tell me the story over and over again. Yan dapat ang ugali natin sa ministry na ito. At kapag ikay nagba-Bible study, sige, wag ka rin magsawa na mag-discuss sa kanila the same over and over and over again. Ba't ako magsasawa tungkol sa kaligtasan? Ba't ako magsasawa tungkol sa gospel? Ba't ako magsasawa sabihin sa kanila, this is the word of God? Because we have not apprehended. Amen? The ministry of the Word. You give yourself to it. And you do that continually. Amen? Kaya ngayong gabi, are you growing in the ministry of the Word? Let's all stand up, please. Muli dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon binigay mo po sa amin. Para mapag-usapan ang inyong salita, pagpalain mo po ito. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. I-bless mo nga po ang inyong salita na amin nga pong pinag-aralan. At gawin mo nga po, Panginoong Diyos, na kami ay lumago sa ministry na ito ng inyong salita. Patawad sa aming pagkakasala at pagkukulang. Patawad kung nagiging stagnant nga po kami. And I pray tonight, help us to grow.
Manguna ka po maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya. Are you growing in the Word? Alam mo kung kinakailangan may pag-usap ka sa Panginoon dito at maging seryoso ka na lumago sa Kanyang salita. Lumapit ka sa Panginoon, may pag-usap ka sa Kanya.